serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa makahalagang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Handa Pilipinas Visayas leg sa Tacloban City na tinamaan ng malakas na bagyo sa 10 taon na ang nakalilipas. Layunin ng programa na ipakita ang iba't ibang hakbang ng gobyerno para sa disaster risk reduction and management. Ayon kay Pangulong Marcos, bunga ito ng pinagsama-samang pagsisikap ng stakeholders matapos ang matinding panalalasan ng bagyong Yolanda sa nasabing lugar. But putting our experience at the heart of this event reminds us of the calamity that brought unimaginable destruction to the Visayas, to the Philippines. It serves as a poignant reminder of the power of nature and our vulnerability to that power. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, gagamit ang Pilipinas ng makabagong teknolohiya para maibsan ang epekto ng kalamidad tulad ng bagyong Yolanda sa bansa sa pamamagitan ng konkretong plano kaugnay sa climate change. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang gobyerno sa pagbuo ng Disaster Resilient Evacuation at Emergency Operations Centers. Bukod pa dito, ang mas malawak at epektibong early warning systems, incident command systems at disaster response strategies. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, malaking tulong din ang paggamit ng makabagong GeoRisk PH at Plan Smart para sa patuloy na pagsasagawa ng information and education campaigns at simulation drills para sa pagsagip ng buhay. I therefore call on our citizens to partner with us in bolstering our country's disaster preparedness, recovery, and resiliency so that we can overcome whatever storms we will face. It is an opportunity to become stronger, wiser, and better as we as people and we as a country. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga Taclobanons na huwag kalimutan ang mga biktima ng Super Typhoon Yolanda, lalo na yung mga nasawi at iba pang hindi na nakita. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang 10th Yolanda Commemoration Anniversary sa Tacloban City.
nag-alay ng bulaklak ang punong ehekutibo at nanamahagi ng titulo ng lupa sa mga survivor ng Typhoon Yolanda. Ayon kay Pangulong Marcos, isang dekada man ang lumipas, ngunit hindi na mabubura ang alaalang iniwan nito sa puso at isipan ng bawat isa. The devastation we suffered included over 6,000 lives lost, over 28,000 injured, over 1,000 missing, and over 3 million families affected. And to this day, we still do not know the true scope of our loss because we grieve and we mourn those of our dead. But we must always keep a special place in our hearts for those who we lost, who are uncounted. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, economic targets ng Marcos administration para sa 2023 on track na ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. On track ayon sa National Economic Development Authority ang mga economic target ng administrasyon para sa taong ito. Sa Malacanang briefing, sinabi ni NEDA Undersecretary Rosemary De Leon na bagamat inihahanda pa lamang nila ang Philippine Development Report para sa 2023, ay masasabing maganda naman ang mga indikasyon na ginawa ng pamahalaan para sa ekonomiya. Mula sa fiscal hanggang deficit and debt targets ay masasabi ani De Leon na nasunod naman ang target base sa mga planong nailatag hinggil dito. Pati anya debt to GDP ratios ng bansa kasama na ang infrastructure to GDP ratios ay nasa tamang direksyon na tinatak ng pamahalaan. Hindi pa niya tapos ang PDP report, subalit kung paglalatag ng groundwork ang pag-uusapan, ay papunta ito sa pagkakaroon ng mas matibay at pangmatagalang mga interventions tungo sa mas masigilang ekonomiya ng bansa. Pakinggan natin si NEDA Undersecretary Rosemary De Leon. Ang mas alam namin kasi yung mga macroeconomic indicators natin, then we're doing okay. Yung ating mga fiscal targets, deficit and debt targets natin, debt to GDP ratios natin, mga ganon, infrastructure to GDP ratios, we are actually on track. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Marcos administration patuloy na magpapatupad ng mga hakbang upang mapabuti ang labor force participation. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Paiigtingin ng Administrasyong Marcos Jr. ang mga hakbangin upang mapabuti ang labor force participation at youth unemployment. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, sa ngayon, lalo pang bumubuti ang estado ng ekonomiya upang mamintine ang good labor and employment condition dahil sa mas pinahusay na mga indicators kumpara nung nakaraang taon. Anya, nakikipagtulungan sila ngayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapigilan ang pagtaas ng inflation na siyang mahalaga upang mamintine ang macroeconomic stability. Patuloy din pinalalakas ng pamahalaan ang sektor ng investments para sa job creation. Dagdag pa ng kalihim, may mga kinakailangang programa at pamamaraan na dapat gawin upang i-upgrade ang kalaman at kakayahan ng Filipino workforce upang itaas ang competitiveness at employability ng mga ito. Ito ang inihayag ni Jokno kasunod ng pagbaba ng unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho sa bansa kumpara noong nakaraang taon base sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Department of Agriculture o DA hiniling
sa tanggapan ni Executive Secretary Bersamin na ipaubaya sa kanila ang pamamahala sa bakuna sa livestock. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Dumulog na ang Department of Agriculture sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin para hilingin na maipaubaya na sa kanila ang pamamahala ng bakuna sa livestock, kabilang dito ang bakuna kontra bird flu at ASF. Sa kasalukuyan kasi ang Food and Drug Administration ang pangunahing namamahala at ang siyang nag-aaproba para sa bakuna. Sa ipinadalang position paper naman ni DA Undersecretary for Livestock Deogracias Victor Savillano noong Oktubre, ipinuto nitong nagkakaroon ng kalituhan sa Bureau of Animal Industry o BAI at sa Food and Drug Administration o FDA magdating sa regulatory function sa veterinary products. Nakasaad pa rito na ang agarang pagresolba sa issue ay makatutulong para agading matutukan ang mga sakit na ASF at ang bird flu na nakakaapekto sa livestock industry sa bansa. Sa oras namang pahintulutan ng DA na akuin ang pamamahala ng bakuna sa hayop, agad umano itong kikilos para mapabilis din ang proseso ng pagpasok ng mga lehitimong bakuna at magamit ito sa tamang paraan. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, hirit ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na bawiin sa consumer ang ilan sa kanilang gastusin, ibinasura ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Isinasapinal na ng Energy Regulatory Commission o ERC ang magiging desisyon nito kaugnay sa inuang petisyon ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ito'y para payagan ng ERC ang NGCP sa hirit na mahigit 387 bilyong pisong revenue na idaraan sa tinatawag na pass-on charges sa mga consumer o gumagamit ng kuryente. Nangangahulugan ito ng dagdag singilin sa mga consumer dahil dito kukunin ng NGCP ang gastusin para sa kanilang kabuoang operasyon. Pero batay sa inirma sa partial review ng ERC, mula sa mahigit 387 bilyong piso ay aabot lamang sa 184 na bilyong piso ang inaprobahang revenue para sa NGCP. Hindi kasi pinayagan ng ERC na ipasa sa mga consumer ang advertising expenses, COVID donation at bonuses ng mga empleyado ng NGCP. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta, pinaplansya na nila ang allowable revenues at ang nirepasong rate visit ng NGCP ay nasaan naman matatapos sa taong ito. Jermar Tagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, dekalidad na training sa mga mag-ooperate ng mga bagong tren mula sa Japan, tiniyak ng pamahalaan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Sa ilalim ng Build Better More campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tiniyak ng Department of Transportation kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang dekalidad na training o pagsasanay sa mga engineer operator technician sa Philippine Railways Institute o PRI. Isang briefing ni Undersecretary for Railways Cesar Chavez, ipinaalam kay Prime Minister Kishida na patuloy ang magsagawa ng training sa PRI bilang paghahanda sa pagbubukas ng MRT-7 sa taong 2025. Sa naganap na inspeksyon ni Prime Minister Kishida sa PRI Train Simulator Room, pinatunayan ni Chavez na handa ang Pilipinas na palakasin ang kakayahan ng mga Pilipino sa pagpatakbo ng railway systems nito. Bukod kay Prime Minister Kishida, kasama rin sa briefing sina Japanese Ambassador to the Philippines Koshiwo Kazuhiko, Special Advisor to the Prime Minister Dr. Masufumi Mori at Japanese Vice Minister for International Affairs Atsushi Uehara. Ginit ni Chavez ang mahalagang papel ng Philippine-Japan relations sapagkat sumailalim sa masusing pagkasanay ang mga propesor ng PRI mismo sa Japan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, House Appropriations Chair ikinalugod ang pagsang-ayon ng Senado sa realignment ng Confidential at Intelligence Fund sa 2024 budget.
Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Positibo si House Committee on Appropriations Chair Eli Zaldico na magiging mabilis lang ang pagsala ng panukalan 2024 National Budget sa Bicameral Conference Committee. Ito'y kasunod ng pagkakasundo ng mga senador na alisin ang Confidential at Intelligence Fund ng mga civilian agency, hakbang na una ng ginawa ng Kamara. Naniniwala si Ko na ang pagsang-ayon na ito ng mga senador na alisan ng CIF ang mga civilian agency ay magpapabilis sa pag-aproba ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Matatandaan na sa bersyon ng Kamara ay inilipat ito ang Confidential at Intelligence Fund ng mga civilian agency patungo sa mga tanggapan na nakatutok sa national security. Welcome din para kay Ko ang resulta ng Octa Research Survey kung saan mayorya ng mga Pilipino ang sumuporta sa kanilang hakbang na i-realign ng CIF. Batay sa survey, 57% ng mga Pilipino ang pumabor sa paglilipat ng CIF sa national security agencies. Anya, isa itong pruweba na tama ang naging hakbang ng Kongreso sa usapin ng confidential funds. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Senador Chis Escudero nangangambang posibleng abutin pa ng 80 taon bago tuluyang maging independent ang pension system ng mga military at uniform personnel o MUP. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Nababahala si Senador Chis Escudero na maaaring abutin ng 80 taon bago tuluyang maresolba ang problema sa Military and Uniform Personnel Pension System. Sa plenary deliberations kasi ng Senado para sa panukalang 2024 National Budget, tinanong ni Escudero ang economic team kung ano na ang pinal na desisyon kaugnay sa kontribusyon ng mga uniform personnel. Ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senador Sonny Angara, sa pinal na rekomendasyon ng economic team, tanging ang mga bagong entrants na lang ang hihinga ng mandatory contribution. Sinabi naman ni Escudero na kung ganito ang ipapatupad ay marahil abutin pa ng 80 years bago tuluyang maging independent ang funding ng MUP pension kung saan wala nang ilalaang pondo para dito mula sa national budget. Hiniling naman ng senador sa economic team na magsumite ng kanilang computation kaugnay sa bago nilang rekomendasyon sa MUP pension system. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, crime rate sa nakalipas na 10 buwan bumaba ng mahigit 8% kumpara sa nakaraang taon. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Leo Sarne. Ibinida ng Philippine National Police ang pagbaba ng mahigit 8% ng crime rate sa bansa mula Enero 1 hanggang Oktubre 31 ng taong ito kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Base sa datos ng Crime Information Reporting and Analysis System o CIRAS ng PNP, bumaba ng 8.24% mga index crime at 8.18% naman ang ibinaba ng mga focus crime tulad ng murder, robbery, theft, rape, physical injury at carnapping. Ayon pa kay PNP Chief Police General Benjamin Acorde Jr., sa loob ng naturang panahon ay naging matagumpay ang kampanya kontra sa cybercrimes kung saan naaresto ang 732 individual at naligtas ang mahigit 4,000 biktima. Ang kampanya kontra carnapping naman ay nakapagtala ng recovery efficiency na 71.76% habang ang kampanya laban sa wanted individuals ay nagresulta sa pagsuko ng 341 at pagkaaresto ng mahigit 63,000. Sa kampanya naman laban sa loose firearms, siniulat ni Acorda na 7,714 ang naaresto at mahigit 25,000 firearms ang na-recover, isinuko at nakumpiska, at sa kampanya kontra sa illegal na droga ay mahigit 48,000 drug suspects ang naresto at lagpas sa 10.7 bilyong pisong halaga ng illegal na droga ang na-recover. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, biyaheng Naga-Palegazpi ng Philippine National Railways o PNR, inaasahang magbubukas bago matapos ang taon. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Manuel Francisco ng Radyo Pilipinas 3 Alert. Nagpapatuloy ang mga kawani ng Philippine National Railways o PNR sa pagsasaayos sa mga riles sa kanilang rutang Naga-Legazpi sa Bicol. Ang mga sinasagawang pagkukumpuni ay bahagi pa rin ng paghahanda ng PNR sa inaasahang pagbubukas ng naturang biyahe ng tren mula Naga hanggang Legazpi at pabalik bago matapos ang taon. Ayon kay PNR General Manager Jeremy Regino, nasa 80% na ng riles sa linyang ito ang pwede ng daanan ng mga tren, habang natitira pang 20% ay kinakailangan pang ayusin at magsagawa ng paglilinis upang maialis ang obstructions o nakaharang sa PNR right-of-way. Mula sa RP3 Alert, ito si Manuel Francisco para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagkuha ng health certificates para sa business permits ng negosyo sa bayan ng Solsona mas maaga at madali ayon sa lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Tapno masigurado na urnos kan alisto ti panagala ti health kan sanitary permit dagiti agnig negosyo iti ili ti Solsona nagtulag iti municipal health office kan iti business permits and licensing office a pagbalinan abay schedule ti panagala ti nasaw nga requirement into no bulan ti Disyembre. Basar ti pakamo ni municipal health office a pinarmaan ni Dr. Ruth Delara, health officer ti nasaw nga ili, maisapsapa pa iti panagbayan ti laboratory fee ken nagiti requirements a may submitir para iti health certificates sa karagiti empleyado imabila ti panangawat ti publiko tinasaw nga doktora kat mangnamnama daytoy ang makikooperar dagiti nagdudumang establishmento iti nasaw nga rakurak tapno nalamuyot iti anayas ti panagrenew karagiti lisensya when of permit ng agnegosyo naamuan amang rugi itagtual a panagrenew karagiti business permit kan lisensya iti nadakamat nga ili into no Enero 2 aking gana 20 2024. Manipod dito siyudad ti Lawag, dahito ni Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. 2.1 million pesos na halaga ng marijuana binunot at sinunog ng mga otoridad sa San Gabriel, La Union. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Pinarot kininuram tinagtipon a puwersa dagiti otoridad ti 2.1 million pesos agatan ti marijuana kabayatan ti eradication operation ana isayang kat ti sitio na Kawa Barangay Lunoy, San Gabriel, La Union. Sigon kini PIDEA Region 1 Regional Director Joel Plaza, dumanon iti agarop 10,500 a peraso ti marijuana seedlings ken 8,500 a peraso ti fully grown marijuana plants tinaparot manipod iti upat a plantasyon nga addaan iti pakabuklan a land area nga 1,950 metro kwadrado. Dinadal kininuram dagiti otoridad dagiti marijuana iti mismo a lugar ti plantasyon. May sagsagana ti kaso a panaglabsing iti Republic Act 9165 no ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kontra iti maatap a marijuana cultivator a nakalibas kabayatan ti operasyon. Manipod RP Agoo, Glenda Bakungan Sarap para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa Palawan. Muling pagbabalik ng MS Westerdam sa Puerto Princesa, mainit na sinalubong sa kabila ng malakas na pag-ulan sa syudad. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Lizelle Pilapil. At balik uman sa syudad ng Puerto Princesa ang cruise ship nga MS Westerdam pasado alas 6 ang maaga dading Miyerkules matapos nga magsampit sa syudad dato lamang ang buwan ng Marso. Sigon ki City Tourism Office Promotions Division Chief Michi Meneses, kabay diyang mauran kapag maaga dayon para inggit andang mainit nga pagbagat sa mga turistang agasakay sa cruise ship. Makon si Meneses agabot sa sobra 2,000 ang agasakay sa cruise ship katabi din ang mga tawan ig turista. Alas 8 kapon nga umaga ag impisang tour ang mga bisita ig magabuhay sa syudad hasta alas 7 sa gabi. Kabangkyara ang City Tourism Office, ang CIQS o ang Customs Immigration Quarantine at Security o Port Police. Base sa cruise center, agalin din ang MS Westerdam sa Manila, Boracay, ig agpakon din sa China. Diyan ang pangatlong ag-abot nga cruise ship sa syudad dading Nobyembre. Ig-apat cruise ship pa ang sasarigan nga magabot sa Puerto Princesa dading bulan o sa kabilugan ay siyam pa bago matapos ang 2023. Ag-alindigi sa RP Palawan, si Lizelle Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Poll workers sa lungsod ng Borongan tumanggap na ng honoraria. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan. Nga tananan 591 nga teaching ug non-teaching personnel nga nagserbihan gindumarang Oktubre 30, 2023 nga barangay and Sangguniang Kabataan Elections BSKA Syudad ng Borongan atun kinarawat nahan ira honorarian Martes Nobyembre 7. Upod atun kinarawat na nasabi nga honoraria atun mga kaapian Electoral Board IBI, mga Department of Education Supervisor Official nga mga DESO support staff. Atun chairman han IBI ing kinarawat 10,000 pesos nga 9,000 pesos antong miyembro. Samtang antong deso ang kinarawat 9,000 pesos nga natong deso support staff in 5,500 pesos nga natong mga kaapihan ibig nga nagserbi pa kung Barangay Board of Canvassers BBOC ang kinarawat ang kadugangan nga 1,000 pesos nga honoraria. Ato na sabing honoraria inging kaltasan han kaangayan nga buhis. Genti kanganan Comleg Borongan City atong pagdistribuara na sabing honoraria han Biyernes han Kalut Nobyembre 3. Di kang syudad ng Borongan Sok, Aberia, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod. Lalawigan ng Southern Leyte tatanggap ng ADAC National Award mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Aljon Malot. Gikatakdang makadawat og pag-ila ang Southern Leyte gikan sa Department of Interior and Local Government kung DILG tungod sa malampusong kampanya batok ginadiling droga. Kinihuman nalakip ang probinsya sa mga napiling national awardee sa Anti-Drug Abuse Council kung ADAC alang sa calendar year 2022. Nasayran nga ang naasoy nga pasidungog nag-ila sa mayong nahimo sa Southern Leyte sa pagpatuman sa tanang programa, proyekto o kalihukan nga tumong ang pagpakgang sa ilegal o ginadiling droga. Samtang susamang national award ang pagadawaton sa 14 kalokal nga panggamhanan sa probinsya. Una na nga giasay si DILG nga mamahimo lamang nga pasidunggan sa ADAC ang usa ka LGU kung makakuha og 85 ngadto sa gatos nga puntos. Pinasubay sa nagkadayang sumbanan nga naglakip sa barangay ADAC functionality.
drug clearing o pagkunhod sa epekto sa droga sa ginsakupan. Ang ayang masayran nga formal nga himuon ng pagpasidungog sa Crown Plaza Manila Galleria, Ortigas Avenue, Quezon City, karong Nobyembre 22 sa nining tuiga. Gikan sa Sugod, Southern Leyte, Aljon Malo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Aljon Malot mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Bagong Regional Director ng LTFRB Region 10 magpapatupad ng internal cleansing sa nabanggit na tanggapan. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Magpatuman og internal cleansing ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 10 dinusa kini sa dakong challenge dili lamang sa LTFRB kundi sa tanan nga mga buhatan sa kagamanan. Kini ang gibutyag di LTFRB Region 10 Director Abu Samen Matuan atul sa Meet the Press sa Cagayan de Oro Press Club ang nasampit nga kabaguhan subay sa marching order ni Presidente Marcos Jr. nga wagtangon ang corruption gumikan kay usa kini sa nakaapekto sa performance sa usa ka buhatan. Masaran nga si Director Matuan ang bagong regional director sa nasampit nga buhatan. Samtang adunay moratorium karon sa paghatag og franchise sa mga public utility vehicles sama sa taxi ug jeepney. Taliwala nga bag-o pa sa katugdanan si Director Matuan, buhaton nini ang tanan mapahigayon lamang ang internal cleansing. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. Lokal na pamahalaan ng Zamboanga pinaghahandaan ang selebrasyon ng National Children's Month nitong buwan ng Nobyembre. Ang kabuoang ulat, ihahatid sa atin ni Justin Bulanon. Prepara el gobierno local de Zamboanga y el Local Council for the Welfare of Children para con la celebración del National Children's Month dentro de la ciudad de Zamboanga y de este mes de noviembre. Según con Assistant City Social Welfare and Development Officer Uldarico Fabian, Senator de la actividad del NCM 2023, el survival rights del mga bata, especialmente na di ilang nutrition y healthcare. Dali también el alcalde de Ciudad de Zamboanga, Mayor John Dalipe, el State of the Children's Report como parte de la actividad que ya prepara el gobierno local para na NCM este año. El National Children's Month estaba según la Republic Act 10661, donde que celebra el adoption del nación con el United Nations Convention on the Rights of the Children de noviembre 20, 1989. Desde aquí Ciudad de Zamboanga, este si Justin Bularon para na Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Justin Bulanon mula sa Zamboanga. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Hindi nakapagtataka ang pagbaba ng inflation ng bansa nitong buwan ng Oktubre dahil sa sunod-sunod na pagbaba ng presyo ng krudo at iba pang mga pangunahing bilihin ayon sa isang ekonomista mula sa akademya. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumaba ang inflation sa 4.7% year-on-year nitong Oktubre. Mula sa 6.1% noong Setyembre, mas mababa sa pagtataya para sa naturang buwan na nasa 5.1 hanggang 5.7%. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Carlos Manapat, Economics Department Chair sa University of Santo Tomas o UST, na ilan sa mga pangunahing dahilan ng inflation sa simula ng taong kasalukuyan
Kung hindi man kusang nagkaroon ng solusyon, ay natugunan sa pamamagitan ng interbensyon ng pamahalaan. Kabilang sa mga dahilan na ito ang pagsipa ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa alitan sa pagitan ng ilang mga bansa na siya namang nagsanhi ng pagtaas ng presyo ng krudo sa lokal na merkado. Nariyan din ang kakulangan sa supply ng ilang pangunahing bilihin na nagtaas ng presyuhan sa mga lokal na pamilihan. Mabuti na lamang manapat at ipinatupad ang price cap sa regular milled at well-milled na mga bigas na nakatulong sa pagbaba ng presyo ng bilihin. Ngunit naniniwala rin si Manapat na aakyat ulit ang inflation sa buwan ng Desyembre dahil sa cyclical spike na sanhi ng bonus ng mga empleyado na mag-uudyok ng buying spree ngayong Kapaskuhan, pati na rin ang dagdag na foreign remittances dahil sa ipapadalang mga gift cash ng mga kapamilyang OFW sa abroad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng Pangasinan Provincial Government na makapag-produce ng mahigit 100 milyong bangus fry at 48 milyong bangus larva kada taon, kasabay na pagtatayo ng breeding at hatchery na sasagot sa pangangailangan ng mga lokal na producer. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Guico III sa isang panayam, umaabot sa 500 milyon kada taon ang pangangailangan sa bangus fry at larva sa probinsya. Ani Guico, inaangkat ang karamihan sa mga bangus fry at larva mula sa mga bansa tulad ng Indonesia. Ngunit sa pagtatayo ng sariling breeding at hatchery area, maaari na itong makuha mismo sa lugar. Pag-uulat ng tanggapan ng Provincial Agriculturist, binubuo ang proyektong ito ng 7 units ng broodstock tanks, 120 units ng larval rearing tanks, 24 na units ng rotifer tanks, administrative at laboratory buildings, staff quarters, triplex building, 2-unit pump house at intake pump. Magsisimula ang konstruksyon ng bangus breeding at hatchery project sa 2024 sa Agriculture Field Station sa Arnedo, Bolinao. Isa itong World Bank assisted project at nagkakahalaga ng 239 na milyong piso. 80% ang sasaluhing gastos ng World Bank at 10% naman ang sa pamahalaan. Sakop ang proyektong ito ng Philippine Rural Development Project o PRDP scale-up ng Department of Agriculture at layuning suportahan ang hakbang ng pamahalaan na mapaganda ang akses ng mga magsasaka at mangingisda sa merkado at dagdagan ang kanilang kita mula sa piling agri-fishery value chains. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagtutulungan ngayon ang Philippine Airlines o PAL at ang digital banking app na GCash upang mag-alok sa mga customers nito ng seat sales at iba pang promos kada linggo simula 18 ng Nobyembre upang palakasin ang turismo sa ilang destinasyon sa Asia. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang ugnayang ito sa PAL ay layong suportahan at tulungang bumalik ang sigla ng travel industry sa pamamagitan ng pag-aalok ng discounted flight promos o seat sales na eksklusibo sa mga gumagamit ng GCash, dagdag pa sa opsyon ng flexible payment tulad ng installment o credit. Tamang-tama ito ayon sa GCash at ngayong Kapaskuhan, maraming mga pamilya, magkakaibigan at kumpanya ang naghahanap ng magagandang alok para sa kanilang pagbabakasyon. Punto ng GCash, unti-unti nang bumabalik ang lokal na industriya ng pagbabiyahe dahil sa mas pinaluwag na travel restrictions na ipong demand para sa travel at paglago ng ekonomiya. Sa panig naman ng Philippine Airlines, nakapagtala ito ng mahigit 70% paglaki kumpara sa nakaraang taon, kung kaya't maganda itong partner sa pagsusulong ng travel industry. Ilan sa mga alok na promosyon ng biyahe sa ilang sikat na mga pasyalan tulad ng Palawan, Boracay, Cebu at lahat ng puntahan sa Southeast Asia, gayon din ang iba pang destinasyon sa Asia. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At iyan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Nanaig ang Meralco laban sa Rain or Shine 107-102 para kunin ang kanilang unang panalo sa PBA Commissioner's Cup na ginanap sa PhilSports Arena. Naka-double-double ang import ng boats na si Suleiman Brimo sa nagawa nitong 34 na puntos at 14 na rebounds habang nagambag si Chris Newsom ng 20 markers at 16 na puntos naman mula kay Alain Maliksi. Nakalapit sa 2 puntos ang Elasto Painters sa huling quarter kung saan nakascore si Santi Satnilian ng 3-pointer at gawing 97-95 ang score, may 3 minuto at 17 segundo na lamang ang nalalabi sa laban. Dinagdagan ang abante ng Meralco ni Newsom at Maliksi, subalit isang 3-pointer naman ang naipasok ni Andre Karakut para gawing 105-102 ang score na may 28 segundo na lamang ang natitira sa laban. Subalit nakagawa ng 2 free throw shots si Maliksi para ibigay sa Bolts ang panalo. Nagtapos ng may 27 puntos ang import ng Rain or Shine na si Dawan Summers habang nakagawa ng 16 na puntos bawat isa si Santillan at Keith Datu at nakalikom ng 15 puntos si Karakut. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinalawig ng De La Salle University ang kanilang winning streak sa 5 pagkatapos talunin ang Adamson University 69-57 sa pagpapatuloy ng UAAP Season 86 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Naging balanse ang atake ng Green Archers mula kina Michael Phillips, Kevin Kembao, JC Makalalag at Earl Abadam para makapasok sila sa Final Four. Nanguna si Kembao na may 11 puntos habang nakalikom ng tig-8 puntos sina Phillips, Makalalag at Abadam. Nasayang naman ang nagawang 16 na puntos ni Didat Hanapi at ang 11 at 10 puntos ni na Matthew Montibon at Joem Sabandal ayon sa pagkakasunod. Sa unang laro, nadagit na rin ng National University ang isang slot sa Final Four kung saan tinalo nila ang Far Eastern University 68-57 para pagandahin ang kanilang record sa 9-2. Pinangunahan ni Jake Figueroa ang Bulldogs sa nagawa nitong 15 puntos at 6 na rebounds, sapat para makuha niya rin ang karangalan bilang Player of the Game. Ito na ang ika-4 na Final Four appearance ng NU sa UAAP habang nawawalan na ng pag-asa ang Tamaraws na makapasok sa Final Four dahil sa kanilang 3-8 record. Nasayang naman ang double-double ni LJ Gonzalez sa panig ng FEU kung saan nakakuha siya ng 14 na puntos at 11 rebounds. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matinding aksyon ang masisilayan ngayong Huwebes sa PhilSports Arena sa Pasig City, kung saan maghaharap ang reigning champion Creamline at Petrogas para angkinin ang solong number 1 spot sa team standings ng Premier Volleyball League o PVL Second All-Filipino Conference. Kasalukuyang malinis ang record ng Cool Smashers na may 4-0 baraha habang ang Gas Angels ay may 4-1 marka katabla sa number 2 spot kasama ang Chocomucho, Cherry Tigo at PLDT Home Fiber. Babanderahan ang Cool Smashers nina Gemma Galanza, Tots Carlos, Michelle Gumabaw at Team Captain Eliza Valdez at tatapatan naman ito ng Gas Angels sa pangunguna nina Aiza Maizo Pontillas, Remy Palma, Gretchen Soltones, Jonah Sabete, Nicole Chamson at playmaker Janelle Cheng.
Maghaharap din ang Girl Floor at F2 Logistics sa tanghali, kasunod ang laban ng Galleries at PLDT at ng NX LED at Cherry Tigo sa hapon bago ang main event ng Creamline at Petrogas. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. So ito na ang ratsyada ng mga chika. Muling ibinandera ng TV host actress na si Pauline Luna ang kanyang abot langit na pagmamahal sa kanyang asawang si Vic Soto. Ito'y para batiin si Bossing sa pag-celebrate ng kanilang 12th anniversary bilang isang couple nitong November 7. Sa kanyang Instagram account, nag-share si Pauline ng mga pictures nila ng veteran TV host comedian na kuha sa pagbabakasyon nila sa Japan. Ayon sa actress at celebrity mom, itinuturing niyang isa sa mga greatest gift na natanggap niya sa kanyang buhay ang pagkakaroon ng asawang tulad ni Bossing. Sabi ni Pauline, "My life partner, I am so blessed to have you in this gift called life. I love you." And matatandang ikinasal ang celebrity couple noong 2016 sa St. James the Great Parish sa Alabang. Makakalipas ang 5 taon ng kanilang pagiging magjowa. And last July, masayang ibinalita nila Bossing at Poleng na magkakaroon na ng kapatid ang panganay nilang anak na si Tali dahil buntis nga ito sa kanilang second baby. And sabi ni Pauline kay Tali, sa isa niyang Instagram post, and we quote, "We're so excited for you to be an ate. You'll do an awesome job for sure." And sa 6th wedding anniversary message naman ni Pauline para kay Bossing last January, binigyan din niya ng pa-shoutout ang pinakamamahal niyang mister. Quote and unquote, 6 years ago, I married the man I love the most. The start of our relationship was very challenging. A lot of people didn't want us to succeed. People who knew so little about you and me. So just like with a lot of things in my life, this part I've surrendered to God. And boy, He had plans for us at that time. Where we thought everything was lost, He turned it around. He made it possible, made it happen. And God couldn't have chosen a better husband for me. Every day, every night, and random times in a day, I will thank Him that it is you, babe. And this pandemic has definitely proven that your heart was made for mine and mine for yours. Thank you, and for loving me, and for letting me be myself, for looking out for me, for giving me a sense of security, for always making me laugh, and most of all, for giving me so much respect. O, diba? Nakakilig ang kanilang sweet messages sa isa't isa. Samantala, napakaraming naipamana magandang ugali at talento ni Vilma Santos at Edu Manzano sa kanilang anak na si Luis Manzano. And sa nga riyan, ang pagiging artista at TV host na obviously ay nakuha niya sa kanyang nanay at tatay na itinuturing ng mga icon ng Philippine entertainment industry. And more than 20 years nang nag-host si Luis, and huli nga dyan ang programang It's Your Lucky Day na siyang pumalit sa It's Showtime pansamantala sa loob ng 2 linggo. Ayon sa husband ni Jessie Mendiola, napakalaking tulong sa kanyang showbiz career ang ginawang paggabay sa kanyang parents. And napakaraming advice raw ang binahagi sa kanya ni Dudes at Ate B. Yun ay sina Edu at si Vilma na baon-baon pa rin niya hanggang ngayon. Sabi ni Luis, bilin ng
ng mami ko, anak, madaling sumikat, especially now you post something online in a few hours, sikat ka na. Pero sabihin mo, matagal kang pag-usapan in a good way. Yun yung pinakamahirap. Yun yung naging goal ng mami ko for me in anything. Interview o pagbabahagi ni Luis sa isang interview sa kanya ng broadcast journalist na si Bernadette Zambrano Aguinaldo. And ibinandera din ng award-winning TV host comedian na idol niya pagdating sa hosting ang kanyang amang si Edu Manzano. Sabi pa niya ha, the peg will always be my dad even up to now. Tanggalin mo yung Manzano factor, si Luis as a fan of Edu, tanggalin mo yung mag-ama, lahat ng yun. And you have to create your own name. And samantala may hiling din ang celebrity dad ngayong may sarili na siyang pamilya at ito yung may kinalaman sa anak nila ni Jessie na si Baby Peanut. And sabi ni Luis, she would get to watch me. Marami siyang pwedeng balikan sa TV na parang, uy, papa ko yan. O di kaya may lumapit sa kanya when she's older na parang, we used to watch your dad ha, napasaya niya kami. So yun yung pinaka-goal ko in terms of being a host and a father. And ito pa mga kachismis, muling napili na maging backstage correspondent si Miss Universe 2018 Catriona Gray para sa inabang Coronation Day ng Miss Universe 2023 pageant. Inanunsyo ito ng Miss Universe organization sa kanilang official social media accounts. And katulad lang din last year, all female ang bumubuo sa hosting team ng event. And muli makakasama ni Queen Kat sa backstage ang American TV personality and actress na si Zuri Hall. Habang ang mga main host ay sina Miss Universe 2012, Olivia Colpo at TV host na sina Maria Menunos at Jeannie Mai. Dahil ito ang ikalawang pagkakataon na naibitahan si Catriona, ibinandera ng beauty queen sa Instagram ang kanyang excitement para sa nalalapit na event. Wika niya sa post ha, see you soon, El Salvador. So excited to be invited back as one of the hosts for Miss Universe. And sa comment section ng kanyang post, maraming fans ang nagpahayag ng kanilang all-out support para kay Catriona at karamihan sa kanila ay umaasa na maging main host ito sa susunod. Sabi sa isang comment, manifesting main host next year. And dagdag pa na isa pang netizen, inaabangan nila ang pasabog ni Catriona as a host. And ang mga kandidata ng Miss Universe pageant ay kasalukuyan ng nasa El Salvador. Kabilang na dyan ang ating pambato ng Pilipinas na si Michelle D. And ilang araw bago ang coronation ay abala na sila sa ginagawang culminating activities. And ang big day ng Miss Universe 2023 ay magaganap sa November 19 kung saan ipapasa na ng reigning queen na si Arbony Gabriel ang corona. Samantala ang preliminary competition ng pageant ay magaganap sa November 15 habang ang national costume show ay sa November 16. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin si Namilo Jonela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na si Bea Gaza at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. Pinasasalamatan din natin syempre ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
pamamaraan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan, ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging hari ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamahala,